ang Diyos na buhay. Isang napakaganda at pinagpalang araw, pinagpalang oras na naman po ng ating Panginoon upang tayo po ay sama-samang muli mag-aral ng kanyang mga salita, na kung saan lagi ko nga pong sinasabi, ng salita po ng Panginoon, ito yung patuloy na nagbibigay ng tamang gabay at patnubayo sa atin upang tayo po ay patuloy na mabuhay ng naaayon sa mas minabuting plano at kalooban ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos na buhay sa araw na ito, sa oras na ito, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pong grasya sa ating mga buhay na patuloy po nating tinatanggap at nararanasan, at dahilan din kaya po tayo ay malaya at matagumpay na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang grasya ng Diyos ay lagi pong sagana at sapat sa ating mga buhay. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanunood, sa lahat ng tribo ng ECB. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli po ay tayo ay magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At hindi po tayo nagsasawa na paulit-ulit pong pinasasalamatan ng Panginoon, at paulit-ulit din po nating pinasasalamatan ng ating spiritual father, spiritual mentor na si Pastor Wilbert Butchal. Pastor, salamat po, Pastor Wilbert, sa oportunidad, sa pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin upang maging bahagi po kami ng platform na ito ng pag-aaral at patuloy na pangangaral ng salita ng Panginoon. Salamat po sa iyong buhay, na kayo din po ang nagiging daluyan ng grasya na kailangan namin upang kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang amin pong dalangin, ang aking dalangin, ay ang patuloy pa pong pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, lalo na po sa kalakasan at kalusugan ninyo, kasama po ang inyong asawa, may bahay, Pastor Rasmin, at ang inyong pong buong sambahayan. Patuloy pa nga po na ang biyaya at grasya ng Diyos ay masaganang dumaloy sa inyo pong buhay kasama ng buong pamilya. Maging sa buong tribo ng ECB, ang biyaya at grasya ng Diyos ay patuloy po nating maranasan, patuloy po nating tanggapin, at patuloy po nating ma-enjoy ang buhay na tamang naglilingkod sa Panginoon at tama din pong nararanasan ng kanyang biyaya. So, ngayong hapon ay pagpatuloy po natin yung ating sinimulang pag-aaral. It is about spending life on things that really count. Ito po yung ating pamagat, at nagkaroon na ho tayo ng unang parte sa series na ito, spending life on things that really count. Ang isa po sa ayaw nating mangyari, sabi ko nga sa simula pa ng ating pag-aaral, ay ang matulad po tayo doon sa mga tao sa Matthew 7:21 to 23, na kung saan sila naman po ay naglingkod, pero ang nakalulungkot nang sila ay humarap sa Diyos ay hindi kinilala ng Panginoon yung kanilang mga ginawa, at hindi lang sa hindi kinilala ng Diyos yung kanilang mga ginawa, itinakwil pa sila ng Panginoon at tinawag silang mga mapagawa ng masama. Now, ang layunin po ng pag-aaral na ito ay ang maiwasan po natin na maging katulad tayo sa mga taong ito sa Matthew 7:21 to 23. Ayaw po natin na dumating sa punto na kapag tayo na rin po ang humarap sa Diyos, sa pag-aakalang tayo ay naglilingkod, yun pala, at itatakwil din tayo ng Panginoon sapagkat hindi niya kinilala, hindi niya na-recognize yung ating mga ginawa, at ang pinakamasakit ho dyan, tatawagin ka pa na mapagawa ng masama. Ayaw ho nating mangyari ito sa atin. Kaya nga patuloy ho nating pag-aaralan how to spend life on things that really count or really matter. Paano ho ba tayo mabubuhay na kung saan yung bawat ginagawa natin ay nasisigurado natin na ito ay recognized by God, credited by God, counted by God. Sa gayon, pagharap natin sa Kanya, imbis na itakwil, ang mangyayari ho ay sasabihin ng Panginoon sa atin, "Well done, my good and faithful servant." At ang sasabihin ng Panginoon, "Enter into the joy of your master." Yun ho ang gusto nating mangyari. Yun ho ang gusto nating marinig sa Panginoon, na sabihin ng Panginoon,
"Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master." Now, tanong ho natin, how to spend life on things that really count. Sa nakaraan po nating pag-aaral, sabi ho natin sa pinakaunang punto natin, for us to spend our life on things that really count, on things that really matter, sabi ho natin, we must pursue the requirements of the kingdom. Kailangan ho na, pag sinabing purso, mapagsikapan, talagang magampanan ho natin, magawa ho talaga natin, maabot ho natin kung ano yung nire-require ng kaharian ng ating Panginoon. At ang basic foundation ho natin dyan ay yung sa Matthew 6:33, for us to spend our life on things that really count. Ano ang sabi ng Matthew 6:33? Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Now, kung biyaya at biyaya lang naman ang pag-uusapan, pag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, hindi problema at hindi dapat maging problema ng bawat tao, lalo na ng mananampalataya, yung patungkol sa biyaya. Ulitin ko ho, hindi ho dapat nagiging problema ng bawat mananampalataya pag biyaya ho ang pag-uusapan. Sapagkat malinaw sa salita ng Diyos na kung tayo ay mabubuhay na inuuna siya, kung tayo ay mabubuhay ng naaayon sa kanyang katuwiran, kung tayo ay mabubuhay pursuing the requirements of the kingdom, malinaw ho sa kanyang salita at mga pangako, He will give you everything you need. Pag nagawa ho natin yung gusto ng Diyos, pag nagawa ho natin yung requirements ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, He will give us, ibibigay niya, ano man yung pangangailangan. Hindi ho ipinangako yung gusto natin. Ang ipinangako ay yung pangangailangan ho natin. Kailangan po maging malinaw rin ho sa atin in pursuing the requirements of the kingdom for us to spend our life on things that really count. Kailangan maging maliwanag din ho sa atin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon, He will give us everything we need. Hindi po ipinangako ng Panginoon na ibibigay niya lahat ng gusto natin. Ang alam ko pong ipinangako ng Panginoon na kailangang maging maliwanag sa ating mga mananampalataya, ang ipinangako ng Diyos, ipagkakaloob niya kung ano yung kailangan, hindi yung kagustuhan. Sapagkat marami po tayong kagustuhan na hindi naman po naaayon sa kalooban ng Panginoon. Bagaman hindi naman lahat ng gusto natin ay hiwalay sa kalooban ng Diyos, mayroon din naman tayong mga gusto na talagang naaayon din sa kalooban ng Panginoon. Subalit, ako'y naniniwala, mas marami sa gusto natin ay hiwalay sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang ipinapangako ng Panginoon, kailangan maging malinaw, again, ang pangako ng Diyos, hindi yung gusto natin, kundi yung kailangan natin. Yun ang kanyang ipuprovide. Bunga ito ng ating buhay at pamumuhay na inuuna ang Diyos at nagsisikap mabuhay na mayroong katuwiran sa kanyang dakila at banal na harapan. Maliwanag po ba mga kapatid? Now, question, what do you want in your life? Ano ba ang gusto mo sa iyong buhay? Ano ba ang gusto natin sa ating buhay? Marami naman tayong gusto. Some of them ay hiwalay sa kalooban ng Diyos, pero yung iba hindi naman talaga hiwalay sa kalooban ng Diyos na ayon din. Pero ano ba yung gusto natin? Ano ba yung kailangan natin? Siyempre, ang isa sa mahalagang gusto natin, mapayapang buhay. Ang iba pa sa gusto natin, masaganang buhay. Ang iba pa sa gusto natin, yung maranasan natin. Yung buhay na hindi ho kinakapos. Yung makaalis sa kakapusan. Makaalis sa anumang kahirapan ng buhay. Maraming tao, maraming mananampalataya, bawat isa po sa atin, nagsisikap tayo ng maigi, naghahanap buhay, nagtatrabaho,
naglilingkod sa Panginoon, ano ang purpose natin? Para maranasan natin yung pinagpalang buhay. Para makaalis tayo doon sa tinatawag nating kakapusan palagi sa buhay. Now, ang tanong, papaano? Paano mangyayari na tayo ay makaalagwa, makaalis doon sa kakapusan ng buhay? Simple lang naman. Pursue the requirements of the kingdom. How? By seeking first the kingdom of God. How? By living in accordance to the will of God. By living righteously sa harapan ng ating Panginoon. Maliwanag po ba? Gusto nating magamit yung buhay natin sa tamang pagkakagamitan nito, spending our life on things that really count, spending our life on things that really matter. Gusto nating maranasan yung pinagpapalang buhay. Gusto nating maranasan yung bawat pinagpapagala natin ay credited by God, counted by God, recognized by God. Na pagharap natin sa Kanya, hindi mangyayari sa atin yung nangyari sa mga tao sa Matthew 7:21-23. Gusto natin yung ganong klase ng buhay. Simple lang naman ang ninanais ng Panginoon. We must pursue the requirements of the kingdom. Ulitin ko po, we must pursue. Kailangan pong trabahuhin talaga natin. Pagsikapan natin ng maigi na magampanan ho natin, magawa natin, maganap ho natin kung ano yung nire-require ng kaharian ng Diyos, lalo na po sa ating mga buhay, sa ating pamumuhay bilang mga lingkod, bilang mga anak, bilang mananampalataya ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Now, pursuing the requirements of the kingdom is what will matter for us to spend our life on things that really count. Isa ho yan sa susi. Isa po sa mahalagang susi para ho magkaroon ng tamang pakinabang sa harapan ng Diyos ang ating buhay at ang bawat ginagawa natin sa buhay. Isa sa mahalagang susi, we must pursue the requirements of the kingdom. Mabuhay tayo nang naaayon sa mas minabuting plano at kalooban ng Diyos. Mabuhay tayo nang naaayon doon sa tamang nire-require, ninanais ng Diyos, ninanais ng kaharian ng ating Panginoon. Now, ngayong hapon sa ating pong pagpapatuloy sa ating pangalawang pagkakataon ng seryeng ito, ano ba yung mga right responses and accountabilities na mayroon tayo sa kung saan mang lugar tayo ay inilalagay ng Diyos, sa kung saan mang lugar tayo ay kumikilos bilang mga anak, bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, at bilang mga tao ng Diyos. Pag-usapan natin ngayong hapon, what are those responses, right responses and accountabilities na kailangan ho natin gawin for us to spend our life on things that really count, on things that really matter, sabi nga ng iba. Now, isa-isahin ho natin. Right responses and accountabilities inside the church. Inside the church. Ano po ang mga tamang responses na nais ng Diyos makita sa atin? Anong klaseng mga accountabilities mayroon tayo na nais ng Diyos na magampanan natin ng tama? Inside the church, in Hebrews 13:17, ano po ang sabi ng Panginoon? Pasakop kayo, sabi ng salita ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Right responses and accountabilities inside the church. Ano yung nais ng Diyos na makita sa kanyang mga anak? Inside the church. Papaano dapat mabuhay? Papaano dapat kumilos ang mga anak ng Diyos inside the church? Ano ang nais ng Panginoon? Unang-una, sa bawat mananampalataya, sa bawat mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon, sa bawat mga Kristiyano, pasakop kayo. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo.
Kung mayroon hong nakakasakop sa atin na otoridad sa loob ng simbahan, pastor ka man, leaders, workers, ministers, members, elders, ano po ang accountabilities natin inside the church? Pasakop sa sino mang nangangasiwa, sa sino mang nakakasakop, sa sino mang mas mataas ang otoridad sa ating mga buhay. Pasakop kayo, sabi ng Panginoon. Bakit? Sila ay may pananagutang magbantay sa inyo. Sila ay mayroong assignment. Sila ay mayroong trabaho na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Para ano? Bantayan yung kanilang mga nasasakupan. Tayong mga pastor, mayroong ibinigay na trabaho sa atin ng Diyos. Anong klaseng trabaho? Bantayan yung ating mga nasasakupan. Na pagdating ng araw, magbibigay sulit tayo sa Panginoon, ukol dito. Paano ba natin pinamahalaan yung ating mga nasasakupan bilang mga pastor? Paano ba natin ginampanan ng tama yung ating tungkulin, yung trabaho na itinalaga sa atin ng Diyos para sa mga taong tinawag niya under our authority? Ano po ang kailangan? Pasakop sa mga nangangasiwa. Inside the church, ito ang gustong makita ng Panginoon. Gustong makita ng Diyos na yung bawat mga anak niya magmula sa loob ng simbahan. Kasi patungo po tayo sa labas. Mamaya dadaanan natin yan. Magmula sa loob ng simbahan. Kasi kung ano yung ugali at kultura natin sa loob, ito yung makikita ng labas at ito yung madadala natin sa labas at kung saan pa man tayo dalhin ng Panginoon. Kaya nga, magmula sa loob ng simbahan, gusto ng Diyos, dito pa lang, marunong na tayong mag-submit sa authority. Above us, over us, marunong na tayong magpasakop. Lahat tayo. Tayong mga pastor, mayroon tayong spiritual father, spiritual mentor na kinikilala. Gusto nating matutong magpasakop sa atin ang ating mga tao, ang mga anak ng Diyos na, pinagkatiwala niya sa atin. Tayo man din matutong mag-submit sa somebody na itinalaga ng Diyos para pagpastoran din tayo bilang mga pastor ng kanyang kawan. All of us, ibig sabihin po dito, all of us, matuto tayong magpasakop sa mga nangangasiwa sa atin. Ito po ang gusto makita ng Panginoon. Ano ang sabi? Magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Tayong mga pastor, magbibigay sulit tayo sa Diyos ukol sa ating ukol dito sa ibinigay ng Panginoon na tungkulin sa atin. Sa mga nasasakupan, kung sila isusundin ninyo, kung matututo tayong magpasakop, kung matututo tayong sumunod ng tama sa authority above us, ano po ang sabi? Magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis, masasaktan, pwedeng sumama ang loob, magagalit, at ang sabi po, hindi ito makabubuti sa inyo. Okay? Kapag yung authority above us na ibinigay ng Panginoon, na itinalagaan ng Diyos para pamahalaan tayo ay nasaktan, nagalit, sumama ang loob, nahapis, ang sabi po ng salita ng Panginoon, hindi ito makabubuti sa atin. Now, balikan po natin. Ang pinag-uusapan natin, spending our life on things that really count. Paano ho ba natin magagamit itong buhay na ito sa mga bagay na kinalulugdan ng Diyos? Una at isa sa mga proseso na dapat mangyari, dapat pagdaanan, at gusto ng Diyos makita, inside the church, bawat isa matutong magpasakop sa mga nangangasiwa. Matutong magpasakop sa authority above us, over us. Pag sinabing magpasakop, marunong sumunod, marunong makinig, at kapag inutusan, handang sumunod, handang gawin kung ano yung ipinapagawa. So maliwanag po ba? Right responses and accountabilities inside the church. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sapagkat sila'y may pananagutang magbantay sa inyo, at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito.
Again, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, subalit kung hindi, ang sabi ho rito, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa sino mang nasasakupan. Pag sinabi pong hindi makakabuti, do not expect na mayroon kang favor, do not expect na mayroon kang grasyang makukuha, do not expect na mayroong biyaya na gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Do not expect, okay, na mayroon pagpapalang magaganap sa iyong buhay o sa ating buhay. Another one, inside the church, ano po ang sabi? Galatians chapter 6 verses 7. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Inside the church, for us to spend our life on things that really count. Ano ang kailangan? Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Kung ikaw ay nabibless, dahil nakinig ka, dahil sumunod ka, dahil ginawa mo yung itinuturo sa iyo ng tagapagturo na itinalaga ng Diyos, dahil sinunod mo yung kanyang sinasabi at ikaw ay napagpala, ang sabi po, ang tamang prinsipyo ng kaharian, ang tamang requirements ng kaharian, kung ikaw ay napagpala, kailangan bahaginan mo ng mga pagpapalang tinatamasa mo, yung nagtuturo sa iyo, lalo na ng salita ng Diyos na nagiging gabay at patnubay mo para mabuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan, bigyan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ng mga naturuan. Another one, inside the church, ano yung mga right responses and accountabilities natin? For us to spend our life on things that really count. John 15:12, ano ang sabi ng Panginoon? Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Maliwanag po ba? Sabi ng Panginoon, ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito yung isa pa sa gustong makita ng Panginoon sa kanyang mga anak inside the church, na yung kanyang mga tinawag ay nagmamahalan. Pag sinabing nagmamahalan, mayroong pag-uunawaan sa isa't isa. Walang nag-aaway, walang kritikal ang kaisipan. Ito makinig, walang marites sa loob ng simbahan. Hello? Hindi po, ito yung problema natin sa panahon ngayon eh. Ito yung problema natin sa panahon ngayon. Dati po si Marites, unbeliever. Pero ang problema natin sa panahon ngayon, si Marites, naging Kristiyano na. Si Marites, hindi mo na matatagpuan basta lang sa labas. Si Marites, nakarating na sa loob ng simbahan. Pero hindi ito ang gustong makita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ito ang aking utos, pursuing the requirements of the kingdom, for us to spend our life on things that really count. Anong sabi ng Panginoon? Ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Paano ba tayo minahal ng Panginoon? Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, inunawa tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Panginoon. Pinatawad tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng tsansa para maisaayos, para mailagay sa katuwiran na ating mga buhay at pamumuhay. Okay? At kung papaanong minahal tayo ng Panginoon at inunawa tayo ng Panginoon, tinulungan tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Pag ganito ho ang prinsipyong umiiral sa loob ng simbahan, walang mag-aaway, walang magsisiraan, walang magiging kritikal sa loob ng simbahan. Walang division na mangyayari. Walang split na mangyayari sa isang church. Ano ang mangyayari? Pag nagkakaisa sa Espiritu,
ang bawat mananampalataya inside the church, nagkakaroon ng tagumpay. Nandoon ang presensya ng Diyos. Okay? Where the Spirit of the Lord is, there is peace, there is freedom, there is joy, there is victory. Pag mayroong pagmamahalan sa loob ng simbahan, mayroong pagtutulungan, mayroong pag-uunawaan, inside the church, ang lahat ay nagiging maayos, ang trabaho sa kaharian ng Diyos ay nagiging magaan, nagiging madali. Walang anumang mabigat na gawain. Ang lahat ng proseso ay nagiging madali. Sa biyaya, sa grasya, at patnubay ng ating Panginoon. Kung mayroong tamang pagmamahalan. God is love, kaya nga ang gusto ng Panginoon, isa sa gusto niyang makita inside the church, isa sa gusto niyang makita sa kanyang mga anak, ay yung marunong magpasakop sa nangangasiwa, sa nangunguna, marunong mag-honor doon sa nangangaral ng salita ng Diyos, lalo na habang pinagpapala ay natututong magbalik ng bahagi ng mga biyaya, lalo na sa nangangaral ng salita ng Diyos, at mayroong pagmamahalan sa isa't isa. Yan ho ay gustong makita ng Panginoon inside the church. What about outside the church? Okay? Pagkagaling natin sa loob, lalabas tayo. Outside the church, anong gustong makita ng Panginoon sa kanyang mga anak? For us to spend our life on things that really count. Inuulit-ulit ko ho yan para hindi ho mawala sa ating mga isipan. Kasi ang layunin ho ng pag-aaral natin ito, it is for us to spend our life on things that really count, on things that really matter. Sapagat ayaw ho nating mangyari, katulad ng sinabi ko dati, ayaw nating mangyari sa atin yung nangyari sa mga tao sa Matthew 7:21-23 na hindi sila kinilala ng Diyos at tinawag pang mapagawa ng masama kaya itinakwil sila. Ayaw nating mangyari yun sa atin. At ang gusto natin, bawat ginagawa natin habang tayo nabubuhay, it is credited by God, recognized by God, counted by God, and blessed by God. So, inside the church, gusto ng Panginoon, matuto tayong magpasakop sa authority na inilagay ng Diyos over us, above us. Inside the church, matuto tayong mag-honor sa ginagamit ng Panginoon na maging daluyan ng kanyang pangangaral sa atin. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng tinuturuan. At nais ng Diyos, inside the church, makita niya yung mga anak niya ay nagkakaisa, nagmamahalan, walang nag-aaway, walang nagsisiraan, walang marites. What about outside the church? Ano ang gustong makita ng Panginoon? For us to spend our life on things that really count. Romans 13, verse 1 and 2. Romans 13, 1 and 2. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Maliwanag po ba ito? Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Ano ang sabi? Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakdaan ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Wala ho tayong authority mula sa Diyos. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng authority na lumaban o magsalita ng hindi maganda sa atin hong gobyerno sa bawat leader na hinayaan ng Diyos maitalaga sa atin hong gobyerno o pamahalaang kinabibilangan. Ang authority po na ibinigay sa atin ng Diyos is to submit. Katulad ng sinabi ko po kanina, yung kulturang kasasanayan natin sa loob ng church,
Pagdating sa labas at kung saan pa man tayo dadalhin ng Diyos, madadala ho natin yan. Kaya nga kung sa loob ng church hindi tayo maayos, paglabas natin ng simbahan, kung hindi tayo maayos sa loob, hindi rin tayo magiging maayos sa labas. Kaya nga unang-unang binanggit natin kanina, ano ang kailangan for us to spend our life on things that really count? Inside the church, we must submit. Kailangan matuto tayong mag-submit sa authority inilagay ng Diyos above us. Pag lumabas tayo ng simbahan, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga lingkod, ano ang gustong makita ng Diyos? Ganun pa rin. Submit to the authority. Hindi ho tayo tinuruan ng Diyos na magsalita ng laban sa kanila. Which is maraming Kristiyano, nakalulungkot, dahil pag hindi nila gusto ang nangyayari, nagsasalita ng hindi maganda at laban sa pamahalaan. Malinaw po ang salita ng Panginoon. Ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa. Lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban sa pamahalaang itinakda at itinatag ng Diyos. Hindi lang ho sa loob ng simbahan, kahit yung pamahalaan paglabas natin ng simbahan, yan ho ay itinalaga ng Diyos. Kung mayroon ho tayong mga pastor na nangunguna sa loob ng church, outside the church, sa gobyerno na ating kinabibilangan, mayroon din hong itinalaga ang Panginoon ng mga leader, mga pinuno, upang pamahalaan ang gobyernong ito na kung saan ito ay galing din ho sa Panginoon. Walang gobyerno, walang pamahalaang umiiral na hindi ho ang Diyos ang nagtatag. Okay? Malinaw ho yan, sapagat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. So ano po ang gustong makita ng Panginoon sa ating buhay? Sa ating mga Kristiyano, sa ating lahat, kasama kami mga pastor, members, workers, leaders of the church, elders of the church, ministers of the church. Ano ang gustong makita ng Panginoon? Matutuho tayong mag-submit sa pamahalaan natin hong kinabibilangan. Bilang mga Pilipino, bilang mga mamamayan ng bansang ito ng Pilipinas, matuto tayong mag-submit sa pamahalaan inside the church. Matuto tayong mag-submit sa pamahalaan outside the church, sa gobyernong ating kinabibilangan. At again, ulitin ko ho, hindi ho tayo binigyan ng karapatan ng Panginoon na magsalita ng laban ng anumang hindi maganda at ng anumang laban sa ating hong gobyernong kinabibilangan. Huwag ho nating kalilimutan ang sabi ho ng salita ng Diyos, lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Okay? Lalapatan ho ng parusa. Another one, outside the church, ano ang gustong makita ng Panginoon? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Inside the church, kanina sabi nga ng salita ng Diyos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. John 15:12. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo inside the church. Pagdating naman sa labas, outside the church, ang sabi ng salita ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung papaano ho natin pinapahalagahan, iniingatan, pinapangalagaan ang ating mga sarili, ganun ho natin pahalagahan, ingatan, at mahalin ang ating kapwa. Yan ho ang gustong makita ng Panginoon. So, ibig sabihin, inside and outside the church, gusto ng Diyos makita yung bunga ng pagmamahal, pagkakaisa, na mayroong pag-uunawaan at pagtutulungan. So, maliwanag po ba? Amen? Inside and outside the church. Kanina, inside the church. Next, outside the church. Ngayon, loob at labas ng simbahan. Ano ang gustong makita ng Panginoon? Nasa loob man tayo o nasa labas ng simbahan, may nakakakita man sa atin o wala, nasa lugar man tayo ng pananambahan sa Panginoon or nasa ibang lugar man tayo, inside and outside the church, ano ang gustong makita ng Panginoon? For us to spend our life on things that really count.
on things that really matter. Anong gusto makita ng Diyos? 2 Corinthians chapter 6 verse 3. Isa sa halimbawa natin si Apostol Pablo. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Maliwanag po ba ito? Inside and outside the church, saan ka man naroon, ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Isa po sa dapat nating pangalagaan, isa sa dapat po nating pakaiingatan, ay yung tinatawag nating reputation natin as Christian. Yung testimony natin, yung pagkakakilanlan sa atin bilang Kristiyano. Kailangan lagi nating siguraduhin for us to spend our life on things that really count. For us to spend our life on things that counted by God, credited by God, blessed by God. Ano ang kailangan? Iwasan po natin na mapulaan po ang ating pagiging Kristiyano. Iwasan po natin na mapulaan yung ating pagiging anak ng Diyos. Iwasan po natin na mapulaan, magkaroon ng kasiraan, yung ating pagiging mga lingkod at anak ng Diyos. Kasi unang-una, hindi pangalan natin ang nasisira, kundi pangalan ng Diyos sa buhay natin. Ang problema, pati yung iba, na mga mananampalatayang nag-aayos, nadadamay dahil doon sa mga mananampalatayang hindi nag-aayos. May mga Kristiyanong grabe ang pagsisikap na maging maayos sa harapan ng Diyos. May mga Kristiyanong walang pagsisikap. Kaya sabi ng mga unbeliever, bakit pa kami lilipat dyan? Bakit pa kami nanais na maging born again? Wala namang pinagkaiba. Parehas din naman. So ang problema, nadadamay yung iba dahil sa maling ginagawa ng iba. Okay? Kaya nga, ang gustong makita ng Panginoon, katulad ng halimbawang ipinakita ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, iniwasan ko makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman. Para ano? Para hindi mapulaan. Para hindi magkaroon ng kasiraan. Yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Ano pa ang sabi ng Panginoon? Inside and outside the church. Okay? Ano pa ang nais ng Panginoon? 2 Corinthians chapter 6, verse 14. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Di ko po na isulat yan. Ano po ang sabi ng Panginoon? Sabi ho rito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kadiliman, o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Okay. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan, o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Sa ibang salin, huwag kayong makipamatok, sabi ho dyan. Dito ho, huwag kayong makisama. Okay. Bawal na bang makipagkaibigan sa mga non-Christian? Hindi naman po sinabing bawal makipagkaibigan, kasi nga isa sa nagiging paraan para ma-evangelize, para masolwin ho natin yung mga non-Christian, ay yung pakikipagkaibigan natin sa kanila. Ang isa po sa sinasabi dito, huwag tayong makikiisa. Huwag tayong makikipag-agrihan. Huwag tayong makikiisa doon sa kanilang mga maling ginagawa at maling gawain. Ang sabi ng Psalms, awit chapter 1, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan nila ang kanilang payo't maling halimbawa. Sabi po yan sa awit chapter 1, mapalad yung tao. Mapalad ang sino man na hindi naaakit noong mga masasama upang gayahin yung kanilang mga ginagawa. Dito sa New Testament, inulit, huwag kayong makisama, huwag kayong makiisa. Gusto mong magkaroon ng tamang pakinabang sa Diyos ang iyong buhay? Gusto mong magkaroon ng tamang pakinabang sa Diyos ang iyong mga ginagawa sa buhay? Huwag kang makiisa sa gawain ng mga masasama. Huwag kang makiisa sa gawain ng mga makasanlibutan. There is always a difference. There is always a difference between Christian and non-Christian. Tandaan po natin yan.
Iba ho ang kultura ng Kristiyano, iba ho ang kultura ng mga makasanlibutan. Iba ho ang sistema ng buhay at pamumuhay ng mga Kristiyano at iba ang sistema ng pamumuhay ng hindi po Kristiyano. There is always a difference in many things. There is always a difference between Christians and non-Christians. Huwag natin kalimutan, Huwag natin kalilimutan yung sinabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, the one who is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Iba ho yung pagbabago na nangyayari at gusto ng Diyos makita sa mga anak niya. Ibang klase yung pagbabago at klase ng pamumuhay na gusto ng Diyos makita sa mga anak niya. Na hindi dapat katulad ng buhay ng mga makasanlibutan. Okay? Kaya nga sabi sa Romans chapter 12, huwag kayong umayon. Okay? Kristiyano na ho tayo. Kristiyano ka na. Huwag ka nang umayon. Pag sinabing huwag umayon, huwag ka nang gumaya. Hindi ka na dapat kagaya ng mga taong makasanlibutan. Bago ka na. Wala ka na sa dating buhay at pamumuhay na makamundo. Ikaw ay nasa buhay at pamumuhay na makalangit na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At kung mayroon man tayong gagawin, inside and outside the church, for us to spend our life on things that really count, sabi po sa Galatians chapter 6 verse 10, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Samantalahin. Pag sinabing samantalahin, wala kang sasayangin hanggat may oportunidad, wala kang sasayangin pagkakataon para makagawa ng mabuti sa ating kapwa, sa iyong kapwa, Kristiyano man yan o hindi, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Amen? Lalo na. Kung nagiging mabait tayo sa mga kaibigan natin na hindi pa Kristiyano, lalo na sa mga kapatid natin sa paglilingkod sa Panginoon. Maliwanag po ba? Next, how to spend our life on things that really count? Or ano yung mga responses and accountabilities na kailangan natin for us to spend our life on things that really count? Inside the house, inside the family. Ano ba ang gustong makita ng Diyos? Nabanggit na ho natin, inside the church, ano yung gustong makita ng Panginoon? Marami pa ho, ilan lang ho ito. Inside the church, nabanggit na ho natin. Outside the church, inside and outside the church. Ngayon naman, inside the house or inside the family. Ano ang gustong makita ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya? For us to spend our life on things that really count, really matter, counted by God, recognized by God, blessed by God. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Ephesians chapter 5, 21, 22, and 25. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya, mga magulang, mga mag-asawa, mga anak, mga magkakapatid, magulang sa anak, anak sa magulang. Ano po ang sabi? Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pag sinabi po pasakop, ayon sa authority itinalaga ng Diyos sa loob ng tahanan, mula sa itaas hanggang pababa sa mga anak, sa magkakapatid, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, mga babaeng asawa, ano po ang gustong makita ng Panginoon? Ikaw man ay mas magaling kumpara sa iyong asawa. Kahit ikaw ang kumikita ng malaki o tanging ikaw ang naghahanap buhay, yung asawa mo pwedeng walang hanap buhay. Siya ang taong bahay. Kahit ikaw ang magaling, kahit ikaw ang madiskarte, kahit ikaw ang mas matalino, ano po ang sabi? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.
pasakop. Yan ho ang authority ibinigay ng Diyos sa mga asawang babae. Yan ho ang gustong makita ng Diyos inside the family, sa loob ng pamilyang Kristiyano, sa loob ng tahanan ng mga anak niya, ang mga anak ng Diyos. Ano ang gustong makita ng Panginoon? Mga babae matutong magpasakop. Hindi ikaw ang head na itinalaga ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, pasakop. Pasakop ka sa iyong asawa tulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon. Paano naman, pastor, kung irresponsable? Wala pa rin sinabi dyan na lumabang ka sa iyong asawa. Paano naman, pastor, kung tamad? Hindi rin sinabi kahit tamad na lumabang ka na sa iyong asawa. Maliwanag ba sa inyong mga kababaihan? Pasakop, katulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon. Kaya mo bang labanan ng Diyos? Malakas ba ang iyong loob na lumaban sa Diyos? Takot ho tayong lumaban sa Diyos, di ba? So kung paano tayo ay mayroong submission sa Panginoon, kayo pa lang, mga babae, kung paano kayo ay mayroong takot at pagpapasakop sa Panginoon, gayon ang nais ng Diyos makita niya na ginagawa ninyo sa inyong mga asawang lalaki. Now, balansehin mo natin inside the house or the family. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Balanse naman ho ito. Okay? Kung yung babae ay inutusan ng Diyos na magpasakop sa kanyang asawa, mga lalaki naman, tayo naman ho mga lalaki, kasama kami mga pastor dyan, ang sabi ho ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Paano ba inibig ng Panginoon ang iglesia? Itinalaga niya ang kanyang buhay. Nagsakripisyo siya. Matindi yung sakripisyong ginawa niya para lang sa kanyang iglesia. Para lang patunayan yung kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia. Para lang iligtas sa tiyak na kapahamakan ng kanyang iglesia. Para lang maging pinagpala ang buhay ng kanyang iglesia. Matindi po ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ito rin po ang gustong makita ng Panginoon sa mga lalaki sa loob ng tahanan. Na ibig sabihin, gagawin mo ang lahat. Pag ganito ho ang prinsipyong nasusunod, mawawala ho yung reklamo ng mga babae na tamad yung kanilang asawa, irresponsable yung kanilang asawa, walang diskarte, mawawala ho ito. Kung mauunawaan at itong prinsipyong ito ang maghahari sa loob ng tahanan, yung mga babae nagpapasakop sa asawang lalaki, yung mga lalaki ginagawa ang buong makakaya para lang sa kanyang minamahal na pamilya. Ito yung gustong makita ng Panginoon sa atin pong lahat inside the house. Ito yung gustong mangyari ng Panginoon sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, at unang-unang gustong makita ng Diyos sa pamilyang Kristiyano, sa pamilya ng kanyang mga anak. Mga lalaki, noong tayo po ay naliligaw pa lang sa ating mga naging asawa, marami ho ang naging makata. Yung iba, sinungkit ang bituin, sinungkit ang buwan para lang maialay sa kanyang nililigawan kahit napaka-imposible. Yung iba, nangako na gagawin niyang prinsesa yung kanyang asawa. Ngayon, yung kanyang nililigawan na kanyang asawa na ngayon. Gagawin kitang prinsesa. Ang problema nung mapangasawa na, nagkaroon ng konting pagsubok, maraming lalaki nakalimutan na yung kanilang pangako. Mabait, malambing, nung nakikisuyo pa. Pero noong napangasawa na, ang problema, nakalimutan na yung pangako. Hindi ganon ang gustong makita ng Diyos. Gusto ng Panginoon,
na makita sa pamilya, sa loob ng tahanan ng kanyang mga anak. Yung mga babae, marunong magpasakop ng tama sa kanilang asawang lalaki. Yung mga lalaki, ginagawa yung buong makakaya. Trabaho po ng lalaki na buhayan ng pamilya. Makinig po kayo, mga lalaki. Yan ho ang otoridad na ibinigay sa atin ng Diyos. Mga lalaki, mga tatay, tayo ho ang pastor ng ating pamilya. At tayo po ang binigyan ng Panginoon ng otoridad na buhayin ng pamilya. Hindi po ang babae ang bubuhay ng pamilya. Hindi po ang babae ang gagawin ng lahat para buhayin ng pamilya. Hindi ho ganon. Kaya maraming pamilya hindi blessed. Kaya maraming pamilya hindi ho masaya. Kasi yung lalaki hindi niya nagagampanan ng tama yung ibinigay sa kanya ng Panginoon na dapat niyang gampanan. Kung mapagsisikapan ho natin ng tama, yung gawain na itinalaga sa atin ng Diyos na magampanan ho natin ito, mararanasan ho natin na pagpalain tayo ng Panginoon. And then, we are going to spend our life on things that really count. Mga anak, sa loob ng tahanan, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat, walang iba. Hindi po ang mga anak ang masusunod sa loob ng tahanan. Magulang ang masusunod. Sabi po dyan, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat, walang iba. Okay? Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord. Children, mga anak, obey your parents in the Lord. Sino ba ang magulang natin sa Panginoon? Unang-una yung pastor na itinalagaan ng Diyos para pagpastoran ang inyong mga buhay, ang ating mga buhay. Bilang mga anak, mayroong pastor na itinalaga ang Diyos bilang mga anak na Kristiyano sa loob ng pamilya. Mayroong pastor na itinalaga ang Diyos para pagpastoran ang ating buhay. Sa gayon, magkaroon tayo ng tamang gabay at patnubay kung paano maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ano po ang utos? Obey your parents in the Lord, for this is right. Ano ang kasunod? Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ano ang pangako? So that it may turn out well for you and that you may live long on the earth. Hallelujah. Young generation, makinig ho kayo, young generation. Ano ang gusto nyo na ano ang gusto nyo sa magiging mga anak nyo pagdating ng araw? Sa mga kabataan, makinig kayo ng maigi. Sa mga anak, ano ang gusto nyo sa magiging mga anak nyo pagdating ng araw? Pag kayo ay nag-asawa na rin at naging magulang na rin, ano ang gusto nyong makita sa inyong mga anak? Ano ang gusto nyong ugali ng inyong mga anak? Ano ang gusto nyong gawin ng inyong mga anak sa inyo? Anong klaseng mga anak ang gusto nyo na magkaroon kayo? Simple lang yan. Siyempre, gusto natin mabait na anak. Pag kayo na rin nagkaroon ng asawa at mga anak, gusto nyo mabait na anak, responsabling anak, marunong magpasakop, marunong sumunod sa magulang, masipag. Inside the church, inside the house, masipag. Yan ang gustong mga anak na gusto nyo. Simple lang. Kung anong gusto nyong klase ng mga anak, magkaroon kayo sa kinabukasan. Ngayon pa lang, yan ang gawin nyo sa inyong mga magulang. Ngayon pa lang, yan ang gawin nyo sa inyong mga magulang sapagkat hindi ho mababago ang kingdom principle. What you sow is what you reap. Kung kayo ay irresponsableng anak at walang galang, do not expect na magkakaroon kayo ng anak sa kinabukasan na mabait. What you sow is what you reap. Kaya nga, kung ano ang gusto nyong makita sa magiging mga anak nyo sa kinabukasan, ngayon pa lang, yan ang gawin nyo sa inyong mga magulang. Sapagkat kung gaano kayo kabait at kabuti sa inyong mga magulang ngayon, pagdating ng araw na kayo na rin ang may asawa at mga anak, kayo na rin ang mga pamilya, yan din ang aanihin nyo sa magiging mga anak nyo sa kinabukasan.
So maliwanag po ba? Again, yung generation, ano man yung gusto nyo na magiging ugali ng mga anak nyo, pag kayo na rin ang nagpamilya, gawin nyo sa magulang nyo ngayon. Ang masarap po dyan, may mahabang buhay pang ipagkakaloob ang Diyos sa inyo bilang mga anak. Amen? Inside the house, inside the family, ano pa ang gustong makita ng Panginoon? Makinig mga magulang. Kung mayroong mahigpit na paalala ang Panginoon sa mga anak, sa mga magulang mayroon din. Mga magulang, Ephesians 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik ang laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga magulang, huwag naman sobrang higpit na para bang hindi nyo rin pinagdaanan ng maging anak, na para bang hindi nyo rin pinagdaanan ng maging kabataan, na para bang hindi nyo rin pinagdaanan ng magkaroon ng crush, na para bang hindi nyo rin pinagdaanan ang kiligin, na para bang hindi nyo rin pinagdaanan ng ma-in love. Hello? Maraming magulang, sobrang higpit. Nakalimutan niya, nung siya ay kabataan din, pasaway din siya. Ngayon na lang nagbago. Huwag ganon. Okay? Kung kinakailangan ng disiplina, sabi sa Kawikaan 23, verses 13 to 14, kung kinakailangan ng mga anak ang disiplina, sabi po dyan, disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Ibig sabihin, natural ho ang maging maigpit, natural ho ang magdisiplina sa mga anak, pero ang paalala ng Diyos, huwag ibuyo sa paghihimagsik dahil lamang sa sobrang kahigpitan. Tamang kahigpitan, tamang disiplina, isa pa po sa gustong sabihin nito, magkaroon ng tamang openness. Ang anak ay open dapat sa magulang, walang sekreto. Ang magulang open din sa anak. Balanse ho yan. Huwag naman sobrang higpit, na sa sobrang kahigpitan, imbes na mapabuti yung anak, natutong magrebelde. Huwag ganon. Okay? May tamang proseso ng disiplina. May tamang proseso ng kahigpitan. Ito pong pinag-uusapan natin, masyadong mga basic lamang ito. Kaya lang sa panahon natin ngayon, yung mga basic principles of the kingdom, nakakalimutan na, at dahil nakalimutan na, hindi na nagagawa. At minsan yung mga basic principles, minsan ito na yung nagpapahamak sa atin. Dahil nakalimutan na nating gawin. So maliwanag po ba tayo mga kapatid? Maliwanag po ba? Okay? We can be selective or partial in our obedience, but any disobedience that is not complete or delayed is still disobedience. Okay? The temptation to disobey is always there. Mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang kingdom principles, pwedeng piliin lang natin yung gusto nating gawin. Kaya lang ho ang problema, pag pinili lang natin yung gusto nating gawin, magiging incomplete ho yung ating pagsunod. At anumang pagsunod na hindi kumpleto, ang resulta ho niyan, disobedience pa rin. At pag mayroong disobedience, the temptation is always there. Yung temptation para sumuway, temptation para magkasala sa Diyos, laging nandyan. Every time mayroong disobedience, lagi tayong malapit sa pagkakasala sa Diyos. Sino ba ang pinagpapala ng Panginoon? Sino ba? Ngunit ang nagsasaliksik, James 1:25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawaan ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot. Ang taong iyan ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat niyang gawain. Sino ba yung pinagpapala ng Diyos? Yung ginagawa niya, kung ano yung naririnig niya, kung ano yung natututunan niya, kung ano yung nalalaman niya na utos, na isin ng Panginoon, requirements of the kingdom. Hindi niya kinakalimutan, kundi ginagawa niya
ng tama. Yan ho yung mga pinagpapala ng Panginoon. This is the reason why many born-again kingdom citizens struggle with basic needs from day to day and do not experience the fullness of kingdom living. Ano po ang rason? By violating the laws and principles of the kingdom, they cut themselves off from access to its resources. Gaano ba kasarap ang buhay under the kingdom of God? Gaano kasarap? Kung ang isang tao, sabi ni Pastor Wilbert, kung ang isang tao ay nasa loob ng nasasakupan o paghahari ng Diyos, hindi siya dapat mag-alala o matakot sapagkat ang lahat ng kanyang pangangailangan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay tiyak na ipagkakaloob ng Diyos at ito ay kanyang matatanggap sa panahong ito ay kailangan niya. Walang problema sa blessing. Blessing is not a problem. Miracles of God is not a problem. Healing and deliverance is not a problem. Intervention of God is not a problem. Favor of an open heaven is not a problem. Ano lang po ang nagiging problema? Marami kasi sa atin, hindi natin pinupurso yung requirements of the kingdom. Marami kasi sa atin, hindi natin ginagawa ng tama kung ano yung principles of the kingdom. Pero pag ginawa natin ng tama, gagawin din at matatanggap din natin yung tamang biyaya na magmula sa Diyos. And ang pinakamasarap po dyan, nagagamit natin itong buhay na ito sa nagiging kapaki-pakinabang sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, righteousness is the key to abundant kingdom living. Righteousness gives you power. If you are keeping the laws and principles, then all the rights of the constitutions are yours. Ito pong kasabihang ito ay nakuha ko rin po sa katuruan ni Pastor Wilson. Ano po? In credit ho kay Pastor Wilson, which is naniniwala ako na totoo ito. Righteousness is the key to abundant kingdom living. Righteousness gives you power. If you are keeping the laws and principles, then all the rights of the constitutions are yours. All the rights of the constitutions are yours. Now, it's all about kingdom principles that matters for us to experience God to intervene into our lives. Mga kapatid, para maranasan natin yung malayang pagkilos ng Diyos, maranasan natin yung credit ng Panginoon, pag-recognize ng Diyos, pagpapala ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga ginagawa. Simple lang naman. We must pursue the requirements of the kingdom. We must live in accordance with the kingdom principles. Kailangan ho natin itong gawin kung gusto natin hong magamit ang buhay na ito sa isang buhay na kapaki-pakinabang sa harapan ng Diyos. Credited by God, recognized by God, blessed by God. Supurihin po ang Diyos na buhay ngayong hapon. Hanggang dito na lang muli po tayo at itutuloy po natin ito sa mga susunod na pagkakataon. So nawa, nabibigyan po tayo ng tamang gabay kung paano tayo mabuhay, spending our life on things that really count. God bless po sa lahat. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang pinagpalang pagkakataon na muli po ay ipinagkaloob mo sa amin upang patuloy na mapag-aralan ang iyong mga salita. Sa gayon, kami ay mabuhay nang naaayon sa iyong mas minabuting plano at kalooban. Pagpalain mo po, Ama, ang aking mga kapatid sa lugar na ito ng Carolina, sa buong tribo ng ECB, School of Church Builder, the City of the Lord Church, yung mga kapatid namin sa ibang lugar, yung mga kapatid namin na nanunood, pagpalain po ang kanilang mga buhay at pamilya. And Lord, bigyan po kami ng tamang kakayanan, tamang karunungan, tamang lakas upang mabuhay kami, Panginoon, nang naaayon sa iyong mas minabuting plano at kalooban. Salamat po, Ama. Ayaw naming matulad kami sa mga tao sa Matthew 7:21-23 na hindi mo kinilala
at iyo pang itinakwil at tinawag na mapagawa ng masama. Ayaw namin yun, Panginoon. Ang gusto namin ay magawa ang iyong kalooban habang kami ay nabubuhay hanggang sa umarap kami sa iyo ng mukhaan. Salamat po ng marami. Pagpalain din, Panginoon, ang aming spiritual father, spiritual mentor, Pastor Wilbert Butial, kasama ng kanyang may bahay, Pastora Hasmin Butial, at ng kanilang buong sambahayan, Panginoon. More pa ng iyong grasya sa kanilang buhay at pamilya na amin din pong nararanasan sa pamumunan nila, Panginoon. Salamat po, Ama. O Diyos, maluwalhati ka po palagi sa buhay namin ito. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen, amen, and amen. God bless po sa lahat. Sa muli, hanggang sa muli, sa susunod na mga pagkakataon, magkita po tayo sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po.